Maring kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapakawala ng flares ng Air Force ng China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Sa Recto Bank na napakayaman sa langis na mataan ng isang research vessel ng China. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang panghaharas ng China hindi na lang sa dagat, kundi abot hanggang himpapawid. Sabi ng AFP, nagpakawala ang Air Force ng China ng mga flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Huwebes, August 8. Yung flare, sir, it emits light and heat. Hindi naman po tumama. Hindi naman po, sir, provocative nga po itong actions nila. Hindi nasaktan ng piloto at crew na ligtas na nakabalik sa Clark Air Base, pero namiligro raw sila kaya mariing kinundina ng AFP ang mapanganib na ginawa ng mga piloto ng China. Nireport na ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang panibagong panghaharas na ito ng China na may tuturing daw na paglabag sa aviation safety regulations at international law. Nag-interfere ito sa lawful flight operations at saka airspace natin. This is well within Philippine sovereignty and jurisdiction. Magsasagawa pa rin kami ng regular na patrol at surveillance operations. Alinsunod po sa pandaigdigang batas. Si Pangulong Bongbong Marcos mariing kinokondena ang insidente. Suportado raw niya ang ating magigiting na sundalo, lalo na ang hukbong panghimpapawid. Hindi raw makatwiran, iligal at walang pakundangan ang aksyon ng Air Force ng China. Dagdag ng palasyo, ngayong hindi pa napapakalma ang tensyon, heto't nakababahalang posibleng may instability na rin sa ating airspace. Patuloy raw na susunod ang Pilipinas sa diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa gusot. Nanawagan ng Pilipinas sa China na ipakitang kaya nitong maging responsable sa dagat man o himpapawid. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese military na illegal na nang himasok ang Pilipinas sa kanila raw airspace at ginambala raw ang kanilang training. Para sa isang maritime law expert, dapat palakasin pa ng Pilipinas ang air defense system nito. In addition to yung procurement ng mga combat aircraft, yung pag-procure din ng mga air defense missiles and radars para makover yung area na yan. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na isang research vessel ng China ang namataan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na napakayaman sa langis at gas, pero hindi pa na-explore ng Pilipinas dahil sa agawan sa China. Based on her track, most likely this ship is doing some research. What type of research, we could not say yet. We checked last week with the Department of Foreign Affairs if there was any request to conduct a research that was submitted, and there was none. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha na ng pahayagan Chinese Embassy pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.